Eto na mga kabasketball, Kai Sotto target maglaro ngayong taon sa Gilas Pilipinas, NBA Summer League at USNCAA. Coach Tim Cone at Tony Ronsoni dapat magtulungan patungkol nga sa schedule ni Kai at Lee Yun-jung. Posible raw makuha ang pinakamalaking sahod ng Asian import sa Japan B-League. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa kasalukuyan mga kabasketball, habang tahimik pa ang lahat patungkol nga sa susunod na hakbang ng ating pambatong si Kai Sotto matapos ang kanyang impressive season sa Koshigaya Alpas ng Japan B-League, averaging 13 points, 9 rebounds at 3 assists per game sa kanyang pagbabalik mula sa isang taon recovery dahil nga sa injury. Napakaraming mga offers na ngayon ang dumarating sa ating pambatong si Kai Sotto mula sa Japan B-League, Premier, sa USNCAA at sa mga NBA teams para sa paparating na NBA Summer League. At hinihintay na din ng mga Pinoy basketball fans ang kanyang pagbabalik sa ating Gilas Pilipinas para sa nalalapit na rematch ng Gilas kontra sa New Zealand at Australia ngayong July. Pero ngayon mga kabasketball, eto na. Hindi ko talaga alam kung paano to sasabihin sa inyo. Siguro base na lang muna sa pagkakaalam ko, sa palagay ko, dahil din sa patuloy or sa kumbaga sa tuloy-tuloy na pagsubaybay natin dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto. Kahit tahimik lang po tayo, may mga impormasyon kasi noon pa na nakakarating at base po sa pakiramdam ko ay sa malamang maglaro si Kai Sotto sa ating Gilas Pilipinas sa darating na July at sa NBA Summer League bago siya maglaro diyan sa USNCAA. Ibig sabihin, gusto niya, target niyang paglaruan ngayong taon, yung Gilas Pilipinas, yung NBA Summer League at USNCAA. Una kasi matindi na yung pressure dito nga sa SBP at sa kampo ni Kai Sotto para maglaro si Kai diyan sa ating Gilas Pilipinas. Dahil talagang sunod-sunod na yung pagkatalo natin, kailangan natin ng panalo at halos lahat na ngayon ay naniniwala na napakalaki ng maitutulong ng ating pambatong si Kai Sotto sa ating Gilas Pilipinas. Feeling ko naman walang magiging problema kay Coach Tim Cone sa Samahang Basketball ng Pilipinas kung sakaling kakailanganin pang dumaan sa NBA minicamp ni Kai dyan sa mga NBA teams para makakuha ng pwesto sa NBA Summer League kasi kung matatandaan nyo nung 2023 NBA Summer League nag-try out si Kai sa Utah Jazz mga May 30 to be exact hanggang 31, tapos June 5 hanggang June 6 sa Dallas Mavericks, tapos sa New York naman June 12 at June 14. So feeling ko sa mga panahon na yan hindi pa nagsisimula itong training camp ng ating Gilas Pilipinas. Baka last week pa po yan ng June. Pero kung 16, June 16, okay lang, pasok pa rin. Makakapag training camp pa rin si Kai diyan nga sa mga NBA teams para at least makakuha na siya ng slot. Kasi ang mangyayari mga kabasketball, mauuna itong laban ng Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand at Australia July 3 at July 6 po yan. Ngayon ang tanong dyan, kung papayag ba yung NBA team na paglalaruan ni Kai dyan sa NBA Summer League na sa July 7 na siya pumunta ron, diba? Para samahan yung kupunan. Actually, mabilis na practice lang naman yan Hindi naman talaga 1 week yung practice ng mga dyan sa Summer League So sana magawan ng paraan ng ni Tony Ronsoni, ng agency ni Kai na mangyayari yun, Mapakiusapan nila na at least sa July 7 na maglaro pumunta si Kai sa US kasama nga nung kupunan para makapaglaro si Kai diyan nga sa ating Gilas Pilipinas. Na alam ko naman kayang gawin ni Tony Ronsoni at ng agency ni Kai. Kung matatandaan nyo, hindi po, nabanggit ko na rin kanina, hindi po nag-try out si Kai sa Orlando Magic, Utah Jazz, New York Knicks, saka Dallas Mavericks lang po yung pinuntahan niya. Pero nakakuha siya ng slot doon sa Orlando Magic at nakapaglaro nga. Kahit may injury actually alam po nila na may injury si Kai pero naipasok pa rin, naisingit pa rin siya doon ng ni Tony Ronsoni
or ng agency ni Kai. At hopefully maganda yung maipakitang performance doon sa ating Gilas Pilipinas ni Kai Sotto at sa NBA Summer League, no, para makakuha siya ng kontrata sa NBA. At kung hindi naman po ay tutungo si Kai diyan nga sa USNCAA, may pagkakataon pa rin siyang pa rin yung kanyang NBA dream, especially ngayon na dito sa USNCAA ay inaalaw pa rin nila yung may mga professional basketball experience na maglaro sa kanilang liga, kasi hindi pa po ini-implement yung naibalita nung nakaraan. At ito pa, masingit ko lang kasi sabi ng legit source natin dyan sa KBL na yung kanyang kababayan na si Lee Yunjung ay posibleng makuha. Hindi nga posible, sabi niya, siya na raw yung magiging number 1 Asian import, makakakuha ng may pinakamalaking sahod sa history ng Japan B-League patungkol nga sa mga Asian import. Posible pong mangyari yun, especially kung hindi naman maglalaro si Kai sa Japan B-League sa susunod na season. Kaya mga kabasketball, ano masasabi nyo? Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.